Hello mga ka-viewers, welcome back to my YouTube channel, Kois Repair and Tutorial. For today's video mga ka-viewers, meron tayong i-repair na isang washing machine mga ka-viewers. Ano? Yan po mga ka-viewers, meron tayong i-repair na isang washing machine. Ayan. So ang problema nito mga ka-viewers ay yung kanyang makina. At andito yung may-ari mga ka-viewers. Yan o, si Busing yan, si Sir. Yan ang may-ari mga ka-viewers. Gusto niyang tingnan yung kanyang washing machine kung ano ang sira. So, ang ginawa ko mga viewers ay inopen ko muna siya at chinik up namin. At ayan mga viewers, kung na-check up ko na, makina talaga ang problema. Yan. So, ayan mga viewers, titest natin to mga viewers. Ayan nga pala mga viewers, bago natin to yung ipagpatuloy. So, nga pala, kung bago lang kayo sa aking channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe or napadaan lang kayo, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pinutin yung bell button. Ilagay nyo sa all para palagi kayong updated sa mga video tuwing ako'y nag-upload. So, kita nyo na mga kabers ha. Tester natin. Yan o, yan o natin. Ayan. So, yan na, baka sabihin nyo mga kabers ay nandadaya ako. Ano to ha? Yung makina talaga niya. So, ito yung kanyang common black at dito tayo sa isa. Yan o, wala tayong naririnig mga kabers. Kung nakita nyo. So, dito tayo sa isa namang wire. Ayan, kung nakita nyo, mayroon tayong 26 or yan, 26.5 ohms. Sa kabila, wala. So, yan. So, itong ano mga kabis yung makina niya, manakasundo na kami ng may-ari. So, sabi ko ay palitan ko na lang ng motor na second hand. Ito yung ipapalit ko mga kabis. Yan. So, ito. Second hand to mga kabis at ito ay buo pa. At okay pa siya mga kabis. So, ayan mga kabis. Palitan ko lang yan. Tanggalin ko lang tong 4 na screw na to at palitan ko yung motor. Yan. Screwdriver. Yan, tanggalin lang natin itong mga kabis 4. Tapos palitan ko itong makina. Yan, makikita nyo makina kulay. Ayan o, kulay red yung kanyang ano ha. Kulay red yan. Yan, tsaka ang ipalit ko ay ito. Pero gagamitin ko din yung kanyang ito, yung kanyang itong parang pan. Yan. Gamitin ko yan. Yan. Yung cooling pan niya. Para dito. Kasi magkapariho lang sila ng shafting. So yan mga kabers, para hindi haba itong video natin ay kalasin ko muna to pati yung makina. Ipakita ko lang sa inyo pag matapos ko ng makalas itong makina. Pati kanyang ano, 4 na screw. So yan. Stay tuned lang mga kabers. Balikan ko lang kayo pag tapos ko na itong ma-install at mabaklas. Okay? Buram ito video. So ayan mga ka-viewers, ay nabaklas ko na yung kanyang tawag dyan, yung kanyang body. So ito na lang mga ka-viewers, ano tira, makina pati itong ano niya, puwit naman. Puwit. Yan, so wala ako sa shop ko mga ka-viewers kasi ano pa, under renovation. So ito nga tayo sa ano. Hirap siyang tanggalin. Yan, tanggalin natin ito mga ka-viewers ha. Medyo mahirap tanggalin ha. Yan. So medyo mahirap lang dito mga kabit kasi ano siya eh. Tawag dyan. Ano lang, maliit lang yung kanyang space. So pag tinatanggal natin yung kanyang screw, ito may kahirapan. So ganyan talaga. Konting tiis lang. Hirap niya.
Koy, wala pala itong ano ah. Wala palang labasan dito ng screw. Kailangan talagang tiisin yung pag ano eh. Walang labasan. So, wala tayong magawa. Okay. Dahan-dahanin. Yan mga viewers, ay yan na natin. Wala kasi akong tip. So why yung mayroon ako, so medyo mahirap siya. Yan. So yan mga viewers, ay tanggal na po yung motor. Yung motor niya. So yan, tanggal na po siya. So ito ay kukunin natin ito. Ito gamitin pa natin. Kuya, ini bago alis mo. Yan, ito kukunin natin ito mga viewers. Para pwede pa natin magamit. Ayun. So ito ay wala na. Ito ay wala na. Wala nang gamit to. Yan. Yan. Putol na. So ito yung motor. Nasira. At ito yung motor ko. Wala pa ata. Ito lang pala. So ito yung ipalit natin mga viewers. So medyo diferensya ata yung kanyang shafting. Kung nakita nyo. Pero walang problema yan. Mayroon tayong technique dyan. Kunti lang naman ang diferensya. So okay lang yan mga viewers. Pwede lang yan. Ngayon, ito ay isalpak natin. So hindi pala magkapareho yung kanilang ano ah. Yung dito. Wala. Sige lang. Pwede lang yan. So dito. Yan. Yan siya mga viewers. Yan. Ngayon, lagay natin ito. Ngayon na. Sariba. Hindi ko na makita. So, ganyan lang mga viewers. Lagay natin ito mga viewers. Yan. LTBS plus. Titanin. Yan mga viewers. Yan. So ayan mga viewers. So ito ay ano natin. Pababa pala ito ah. Yan. Yun. So ayan na siya mga viewers. Yan. At atin siyang i-tornilyo. Yan. Yan, na-symbol ko muna itong mga ka-viewers. Balikan ko na lang kayo pag matapos ko na itong mga symbol. Yan.
So ayan mga ka-viewers, ay assemble na natin yung motor na ano, second hand na nilagay ko. So ayan, naka-assemble na. At ito na lang ang kulang, ilagay natin to. At saka yung ano nito mga ka-viewers, oh, itong kanyang timer ay buo pa, okay pa yung timer nito. Ang problema lang talaga, motor. Ayan. So hindi ko na siya binaklas yung motor mga ka-viewers para pahirapan ko pa yung sarili ko. So mayroon naman ako mga motor na second hand, so yun na lang nilagay ko para ano din. Tsaka isa din, nagbigay din ako ng warranty sa may-ari para sigurado. Yan, so i-assemble lang natin itong mga ka-viewers. Si ground. Di na siya busing, siya. Di ako na siya gamit. Kaya kaya na ito na makita grounding. Sige lang grounding, USA. Sa Pilipinas, hindi tao sa grounding. So ayan mga ka-viewers, ay yan na natin ito. Yung ito yung lagyan ng ito pala yung hose niya. Yan, wait lang. Yan, so dito tayo. Yan, para makita sa video. Yan. So ngayon, ilagay ko muna yung kanya mga screw. Tanya. Nang-join ng crack. So yung belt nito mga ka-viewers ay buo pa din. Makapal pa yung kanyang belt. Problema lang talaga, motor. Sa totoo lang mga ka-viewers ay pwede naman talagang i-repair tong kanyang motor. Kaso wala akong time mga ka-viewers, busy kasi ako. Pag i-repair yung motor, matagalan tayo, aabot pa tayo ng ilang oras. At nakita nyo naman yung sitwasyon ko dito ay wala akong masyadong repairan kasi nga yung yung shop ay under of renovation. So kahit saan lang tayo nito mag-repair. So yan, so ang ginawa ko, inano ko muna yung may-ari na palitan ko na lang ng motor na second hand para madali yung trabaho. Saka yung pagre-repair ng ganyan, ng mga motor na may problema, so sa palaran lang yan mga ka-viewers. Minsan makagawa, minsan hindi. 50-50 yan. So kung makita mo yung patid, magawa mo. Ang problema, pag sunog, hindi mo na pwedeng gawin yun. Kailangan lang ng rewinding. So dito sa amin ay, ako din ay hindi nagre-rewind. Wala kasi akong gamit pang rewind. So wala akong pang rewind. So mahirap tayong maghanap. Mayroon namang nagre-rewind medyo malayo dito sa amin. So ayan, tayo mga viewers. Gawin natin ngayon dito ay mawawirin tayo mga viewers. Dito muna, iyan natin itong kanyang belt. Wait lang, ilibin natin itong kanyang medyo ngayon. Yan. So kaya hindi ko muna ito nilak mga viewers kasi kailangan ko pa siyang i-level. Kasi pag hindi yan mag-level, maaaring masira itong kanyang pulya. Andar na siya mga viewers, kaso pag-iwang-giwang. So sisirain niya yung pulya, either ang pulya or yung bushing ng ating motor. Or kadalasan ito talaga, pag hindi yan level, masisira yung itong pulya na to. Yan ang unang masira. So para iwas sira sa pulya, kailangan natin i-level yung pan na tawag dyan. Itong niya, cooler pan ng motor ng washing. Yan. Yan, saka sabay natin higpitan. Kulang pa ata. Yan. Yan. So, hindi natin siya makabios kung level ba. Kulang pa ata. Yan. So yan, level na siya mga ka-viewers. So nakita nyo. So yun muna. Ito muna. Higpitan ko din itong isang lock para hindi yan kakalas.
Yan mga viewers. Para hindi kakalas yan, para matibay yung pagkalagay. Higpitan natin itong kanyang ano, parang lock siya, yung washer. Yan, para hindi yan gagalaw-galaw. So kung tanggal pala yun ah. Akala ko ano na yun. Kumagat yung walang hiya tong screw na to. Yan. Okay. Yun na. Walang mata. Oh. Hindi ko pala na luwagan yung ano. So ganun lang mga ka-viewers, dapat ay huwag nyo munang isagad sa pagkalak. Huwag nyo munang ilak yung screw para pwede nyo pa ma-adjust. Kasi pag yan ay nakalak na, mahirap na i-adjust yan. Ano ba? Yan. Yan. So ganun lang mga ka-viewers. Tapos ito namang isa ay higpitan din natin. Yan. So ayun, ilagay natin itong kanyang belt kung kasya ba siya, hindi ba siya maluwag. Kasi pag maluwag, kailangan natin itong baklasin uli. Maluwag, walang puwersa yan. Pag maluwag, dapat sakto-sakto lang. Yan. Hindi nga siya maluwag, ano siya, tawag yan. Hindi niya magano ah. Kaya sumama tong medyo ano siya mga ka-viewers. Wait lang. Yan. Susubukan natin siyang i-wirings mga ka-viewers. Subukan natin i-wirings. Yan. Ano siya. Hindi siya masyadong masikip. Sakto-sakto lang. So, itong wirings ko naman ay ano po ay napaka lang. Ganun lang natin. Iusad lang itong kanyang ano para magkaroon ng distansya. So, ganito. Ang pag-wirings ito mga ka-viewers, itong dalawang yellow na to, kung nakita nyo, dalawang dilaw na yan, yan po ay para sa kapasitor. At ito namang kulay blue, yan, para din sa ating common line. Kung mayroon kayong motor na nabili or motor na sikanan na, for example, mayroon kayong washing na ganito, nasira yung motor. At yung motor na panibago nyong ilagay ay iba yung kanyang kulay. So, mayroon akong mga video dyan mga ka-viewers kung paano hanapin itong common. Pero pag ganito na dalawa ang kapareho, isa ang hindi. So, automatic itong hindi magkapareho mga ka-viewers, itong blue, ay ito po ang common. So, itong common natin at itong linya natin sa line 1, ano, makikita nyo yan? Yan ang magkasama. Yan. So, magkasama yan sila mga ka-viewers ha. Ito namang dalawang yellow na to, papunta po to ng ating, ano, kapasitor. So, ito mga ka-viewers ha. Itong dalawang yellow na to, yan, pati ito. Itong orange at saka yellow, magkasama sila kahit baliskatan, walang problema mga ka-viewers, kahit magkaano ng salitan, walang problema. Kahit saan dyan, kasi ang ano naman natin yung sinatawag na easy capacitor, walang ano siya, walang polarity. Pero lang sa mga kapasitor ng amplifier, yung mga polarity capacitor ay hindi yun pwede yung tawag dyan. Pag na ano yung kanyang pagka-connect ay puputok yun, ito hindi. So yan.
So nakita nyo, nakakunik na itong ating kapasitor. Ngayon naman, ang isusunod natin i-connect itong ating itong wire ng tawag dyan wire ng ating timer. Yan, ito timer. So sa timer naman mga ka-viewers ay dalawang magkapareho at isa hindi. So ito namang hindi, common yan. Itong dalawa mga ka-viewers na magkapareho ang kulay lang. So dito din natin to itap sa ito, kahit saan dito mga ka-viewers. Kahit saan dyan, pwede lang. Yan lang, ganun lang. Yan. So tap nyo lang, yan. Tapos dito naman sa kabila, tap din natin. Ito. Itong dito. Yan. So tap din natin yan mga ka-viewers. Ngayon, tapos natin maitap yan. Ito naman common ng ating itong common ng ating tawag dyan, common ng ating timer. Ito nakita nyo, kulay red. So itong pula to at dito, magkasama yan sila. Yan, yan lang mga ka-viewers. Ganun lang ang pag-connect dito mga ka-viewers. Pero may washing machine na ibang kulay yung timer, yung kulay ng kanyang wirings. So kailangan nyo talagang hanapin yung tamang connection. Kasi pag yan po ay hindi tama yung pagka-connect nyo, maaaring masunog yung inyong washing machine. So dapat kabisaduhin nyo muna yung pag-connect. So mayroon akong mga ano dyan mga ka-viewers, mga video kung paano hanapin yung tamang pag-connect ng wirings, saan hanapin at paano. So marami akong mga video dyan mga ka-viewers. Hanapin nyo lang mga ka-viewers sa mga old upload. Yan, ilagay natin tong nya, close in white connector. So buo pa to siyang buo pa tong kanyang close in wire connector. So gagamitin natin to ulit mga ka-viewers. Yan natin. Ayan. Ayun. So saan na yun? Yan mga ka-viewers. Yan na natin. Ayan. So ayan. Nailagay na po natin mga ka-viewers. Yan. So dito naman tayo sa kabila. Mayroon pang ata dalawa. Kaso yung isa wala na. Ata na nilagay yung isa. Ata na. So ito lang pala. Kala ko nawala na. So ayan mga ka-viewers. Pwede nyo lang pag-wiring mga ka-viewers ha. At huwag nyo kalimutan mga ka-viewers, pag kayo ang mag-wiring, ugaliin talaga tanggalin yung saksakan. Baka hindi yung nabunot yung saksakan, hinawakan nyo yung mga wire na naka-open, makuryente kayo. At pangalawa mga ka-viewers, for safety, dapat kayo po ay nagsuot ng sapatos or makakapal na tsinelas. Pero ako, hindi na ako nagtsinelas, nakalimutan ko na, pasensya. So kailangan nyo talaga na magsuot ng makakapal na tsinelas at huwag yung basa. Kung sakaling may ground, hindi kayo maka-ground. So yan, isa na lang. Isa na lang yung wire, close-in wire connector. At ilalak natin siya. Hindi pa natin Yan. So sa mga bago pa lang sa aking channel dyan, at napadaan lang kayo, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Yan. So pakisubscribe naman dyan mga ka-viewers, para kunting tulong din sa aking channel. Yan, so tapos na tayo mga ka-viewers. So bago natin to tuluyang i-wirings mga ka-viewers or iligpit tong kanyang mga wire at lagyan ng takip. So mag-test muna tayo sa tester para malaman natin mga ka-viewers na para malaman natin na intact yung motor pati yung timer. So dito tayo mga ka-viewers. Iyon natin itong kanyang yung ng tester. Yan, nakasiting tayo sa mga ka-viewers sa buzzer or sa ohms. Yan, kasi mababa lang muna ang nito, ang reading. So dito tayo nakalagay. Yan. So wala tayo nare-read. Bakit kaya? Yan. Wala tayo nare-read mga ka-viewers Yan nakita nyo. So
okay naman yung aking tester. But wala tayong nare-read nito. Makasira tong ano dito kanyang kantapan. Madumi. Yan. Yan, mayroon. Mas madumi lang pala yun. Yan. Nakita nyo mga kabeso? So yan, 28 ohms. Yan, nagre-reverse. Balik yan uli. Yan, 29. 30, yan, 29. So yan, dapat pag-off yan. Yan, tapos magre-reverse uli. Ayun. So good na mga ka-viewers. So ngayon, ititest natin ito mga ka-viewers ha. Yan. So ito, walang open wire ha. Nakita nyo, walang open wire. Dapat iwasan yung yung open wire. Baka makuryente pa kayo for ano lang ha, for safety lang. So yan. I-plug natin ito. Tingnan natin kung ano yung ito na yan. Yan, gumagana. Yan, gumagana mga ka-viewers. Nakita nyo. Ay, okay na. Naka-open na yung timer. Okay kasi. Yan mga ka-viewers, gumagana. Yan o, diba? So, yan o. Gumagana siya mga ka-viewers. Ayan. At kung nakita nyo, hindi hirap yung ating motor mga ka-viewers. Yan o. Yan, hindi siya hirap mga ka-viewers. You know. Umano siya agad. Yan. So yan. Yan o. Yan o. So gumagana na mga ka-viewers. So yan. Pinalitan ko lang ng bagong motor. Yung motor niya ay yung yun na yun. Yung motor na yun. Yan. Yan ang sira mga ka-viewers. Dito naman yung mayari mga ka-viewers na nanonood sa pag-repair ko sa kanilang washing. Yan o. Ito ang sira. So makina talaga ang sira nito mga ka-viewers. Walang connection yung isang linya niya. Yung isang yellow. So yan. So nakita na naman ang may-ari yan. Yan. So ayan mga viewers, gumagana na. Yan, kung nakita nyo. Yan o. So yan, good na yan mga viewers. Yan. So yan natin yan. Tanggalin ko muna to. At atin na yung i-wirings. Yan. So ngayon, i-wirings natin to mga viewers. Wala ata kung dalang ano nito ah. Meron pala ano. Kung dalang electrical tape. Yan na itong natin mga viewers. I-arrange lang natin itong kanyang lagyan na ng ito mga wirings nya. So dito mayroon siya nakalagay na ito. Putol pala ito ah. Ilain na natin. Ihilain para maipit dyan yung wire, para hindi yan natama sa dyan, tama sa kanyang LC or sa cooler pan ng washing. Pag tatama yung wire, maputol yan. Baka magka-problema kayo. So yan. At ito mga ka-viewers. At ito mga ka-viewers ha, yung nakita nyo yung ano nito, yung parang foam, hindi na yung kailangan mga ka-viewers, walang gamit yun eh. Ito mga ka-viewers, huwag nyo nang ibalik yan. Kasi isa din yung dahilanan na yung tubig, pag magkaroon ng talsik dyan, tatasik dito, baka magpundo dito yung tubig. So mas lalo pang masira yan. So ang kailangan na natin mga ka-viewers, ito. Yan, ito ang kailangan natin para isaklob dyan, para kung sakaling matalsikan ng tubig, hindi din siya mapasukan. So ang paglagay nito mga ka-viewers, yung itong kanyang close-in-one connector, huwag nyong hayaan nakaganyan. Kasi pag ito pag nakaganyan, matalsikan ng tubig dyan, ano ng tubig dyan sa ilalim, so maaaring magaground yan. Dapat nakataas yan lahat. Ganyan siya, nakataas lahat. Yan. So i-ano natin to, sit up lang natin para iwas ground yung may-ari. Dapat tayong gumagawa ay marunong tayong wag lang ng gawa. Dapat isipin din natin na hindi ma-disgrasya yung may-ari. Kasi pag yan ay nakuryente, balikan kayo niyan. Kasi kayo ang gumagawa. Sabihin yan, ba't kami nakuryente? Kayong gumagawa. So patay kayong gumagawa. So tayong gumagawa, hindi ko naman sinisiraan yung mga kapwa ko technician. Siyempre pag baguhan pa lang, hindi pa kabisado yung mga safety. So dapat talaga iwasan para iwas tayo sa disgrasya. Hindi makuryente yung may-ari. Yan. So
So, ano natin yan mga viewers, balutin natin ng electrical tape. Yan siya. Yun. Ano lang. Tapos ito din mga viewers, isaklob natin dito. Yan. Tapos electrical tape din para safety. Ano yan kasimple mga viewers. Huwag na natin gawing mahirap yung pagka-wirings. Ano lang. Yan. Saka dito, iplastar nyo muna itong kapasitor sa ilalim bago nyo ilagay sa lagayan, tamang lagayan. Ayan. So dapat nakaipit yung kapasitor. Saka ito naman mga viewers, nakaganyan yan mga viewers. Ayan. Ayan, kung nakita nyo yung pagkalagay ko. Ganyan lang mga viewers. Para hindi siya basta-basta mapasukan ng tubig. Ayan. Tapos ilalak nyo. Ayan. So ito dito, pinayan siya. Itong ground na to mga viewers itong ground na to, pwede din naman tong i-connect mga viewers, pero sa bahay kasi natin wala tayong groundings walang grounding yung outlet natin. Yan, so pwede din naman yan ikabit nyo, pero para sa akin pwede na kahit hindi ikabit yan. Hindi naman mag-ground yung washing pag tama yung pagkagawa. Pero pag yung pagkagawa mo ay parang kulang sa mag-ground nyo talaga yung gumagamit. Saka isa din dahilan sa pag-ground ng natin, washing, ay yung mga viewers, itong gearbox. Kung narinig nyo na maingay na yung gearbox nyo, i-check up nyo. Pag maitim na yan at namamasa na dito, huwag nyo nang ituloy ang gamitin kasi pag nabasa na dito yan, tatalsik sa makina yung tubig. So mangga-ground talaga yan mga viewers. Yan, pag tatalsik sa makina. So iwasan yung masira tong gearbox. So para makaiwas tayo dyan mga viewers na masira tong gearbox, huwag nyong i-overload yung washing nyo. Tingnan nyo yung kanya nakalagay dyan kung yan, yung 6 kilograms, dapat yan, ang ilagay nyo dyan ay 5.5 or 5 kilograms. Huwag yung i-pull yan. Kung sakaling medyo madami-dami yung labahin nyo, dapat yung tubig ay mataas yan kaysa damit. Kung hanggang dito yung damit, dapat yung tubig mas mataas konti ng 2 cm. Yan, ganun. Mas mataas yung tubig kaysa damit. Kasi pag mag-level yung damit pati tubig, mahina yan. Mahirapan yung makina. Yan ang dahilan na masisira yung ganyang gearbox. So, ganun lang kasimple mga viewers. Safety tips lang yan para sa gumagamit sa inyo din. Kasi ako dati, hindi pa ako technician, nangyari din yan sa akin. Sira yung ko kasi yung paglagay ko ay siya, overload. So minsan din yung yung kapasitor ay puputok yan pag overload. Kasi mahirapan si makina. So mangyayari diyan, mahirapan si makina. Ang mangyayari, sisinyasan niya si kapasitor na magbigay ng malakas na power. So ang mangyayari kay kapasitor, lulubo yan. Kasi hirap si makina. So lulubo si kapasitor, ayan, sira yung kapasitor. So gaston naman kayo. Magkano yung kapasitor ngayon? Pag original, 300 plus, 200, ganyan mga ganon. Yung mga peke, 100 plus. So para iwas sa gasto, lang. So, yung ibang screw nito. So ito ko lang. Yan. So yan, tapos natin ma-install mga viewers, ay ititest na natin para makuha na ni customer at makapaglaban na yung may-ari nito. So saan na ba itong wire nito? Ito. Yan. Yan, dito tayo sa taas mga viewers. Ititest lang natin yan. Yan, so naka-plug niya. Yun natin yung washing. Ayun. Yan mga viewers, oh. Yan. Ayan. So ayan, nagre-reverse siya. Kanina walang reverse. Pero nakita si sir, sabi nung may-ari. Yan si sir, oh. Yan. Pakaway-kaway naman dyan sir. Pakaway-kaway sir, pakaway-kaway. Yan si sir. So ayan, nagre-reverse. Sabi ni sir, nagre-reverse na daw. Kanina walang reverse yan. Ngayon, ngayon nagre-reverse na mga viewers, oh. Yan, oh. So okay na mga viewers, hindi ko na ito lagyan ng tubig kasi wala akong makikita nyo mga viewers, oh. Yung paligid, puro sako yan. So wala tayong malagyan ng nito. Wala tayong malagyan ng tubig. So hindi ko na ito lagyan ng tubig. I-share na magkitest nito yung mayari ng tubig. Ang importante walang leaking yun mga kabers. Hindi naman natin pinapakailaman yung kanyang gearbox. So automatic walang leaking yan. So okay yan mga kabers. So yan mga kabers. Bago pa natin ito tapusin itong aking video. Nga pala.
out pala sa mga ano dyan mga viewers, sa inyo mga viewers, bigyan namin shout out. Saka sa mga patuloy sumusuporta sa aking channel. Ayan, bigyan namin shout out po. Sa mga nagko-comment dyan, sa aking mga viewers na sina Randy Trinidad. Ayan, John Santiano, Sir Alex Parone, Ate Cecil J. Chua. Ayan, bigyan namin shout out sa inyong apat. Salamat sa pagko-comment at panonood sa aking mga video at sa pag-support na rin. Ayan. So, sa aking mga ano dyan, sa mga kasamahan ko, sa mga kapwa ko, mga technician, ayan, kapwa vlogger, ayan, sina Master Andy Tech, yan, shout out Master Andy Rabino TV Tech, Inting Butingting, yan, shout out sa iyo idol. Kay Maya Vlog, yan, Teletecture, West Jojo Tech, Fix and Review, Alyo the Tech TV, Jun P Technician, Moto Studio, Ortic TV Official, Yoyong's Repair and Tutorial, Tactics Official, Tons Bahay Vlog, and Jimenez Iban Vlog, Philham Country Living, GOG's TV, Lods White Ferry, yan, GEG Channel, Soktik TV, Service Sirabutan, Mototrick, Bullet Train Channel, ayan, shoutout sa iyo Lods, Horseshoe TV, ayan, shoutout sa iyo Lods, Horseshoe TV, Kari Mendoza, ayan, shoutout sa iyo, Kari-Kari, ayan, Kari-Kari, shoutout sa iyo, Chris Perez Vlog, ayan, Roel San Andres, Inting 63 TV Vlog, kay Naanatanan TV, ayan, Naanatanan, kulay kulang ang Naanatanan, ayan, shoutout sa iyo, idol, Naanatanan TV, Jay Kutingting, Rowe na Vlog, Maskarang Vlogger Kuno, ayan, so shoutout sa inyo. Sa mga hindi ko na shoutout, next video na naman po. Ayan. So ayan, bago tayo tuluyang mag-end mga ka-viewers, ayan, kung mayroon kayong magustuhan sa ating video ngayon at mayroon kayong nakuha ng kunting ideya, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ayan. Okay mga ka-viewers, bye-bye.